Good morning po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, dadako po tayo sa Word of God ngayong umaga. And bago po ako magsimula, congratulations po sa lahat ng nakatapos ng live class. Amen? Oh. So, 2 days po kaming nag-encounter. Yun po yung final week ng live class. So, 9 weeks po siya. And next year, magla-live class po uli kami. At wag po kayo malungkot kasi may destiny pa kayo. Ano? Kung nag-iiyakan sila kahapon, parang retreat, magkikita naman kinabukasan. Kayo malungkot, ayan, nandyan na uli sila. Tsaka may destiny tayo sa, destiny classes sa next year. So, yun po yung ating next level. Amen. So, magpatuloy po kayo sa Panginoon. And may purpose po kung bakit na-receive natin ang banal na Espiritu. At yun po, na-receive natin, hindi lang para tayo sumaya, lumakas yung ating spiritual life. May purpose yun. At ang purpose po nun ay service. Amen? Kayo po ay tinatawag ng Diyos para maglingkod lalo sa Kanya. So, palakpakan po natin ang mga life class students po natin. Amen? So, mag-pray muna po tayo bago po tayo dumako sa Word of God. So, Amang makapangyarihan, kami po ay lumalapit sa iyo sa oras na ito. Patuloy ka naming binibigyan ng papuri at kataas-taasang pagsamba. And iniimbitahan ka namin, Lord, sa oras na ito sa aming kalagitnaan. Nais naming makasama ang presensya mo. Baliwala, Panginoon, ang aming pagtitipon kung hindi namin kasama ang banal mong Espiritu. Kaya kami nandito, Panginoon, upang maranasan, Lord, ang iyong Holy Spirit. Kaya we pray, O God, na ang Holy Spirit mo, Panginoon, patuloy kaming kausapin, patuloy kaming yakapin. And I pray, O Lord, na open our eyes, open our spiritual eyes, open our ears. Gamitin mo lang ang iyong lingkod na mensahero. Pero ang dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, mismong ang tinig mo sa amin, ang marinig namin. Hallelujah. Ang tinig mo marinig namin. Nais naming makanaig ang iyong mga salita. Turuan mo kami. At nais namin, Lord, na hindi kami lang basta ma-inspire, kundi talagang ma-transform at mabago kami ng kapangyarihan ng mga salita mo sa oras na ito. Patuloy ka naming pinupuri at sinasamba at dinadakila. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So wala po si Pastor Toto. Pagtiyagaan niyo muna po ako. So nasa Alaminos po, namimigay ng mga regalo. Santa Claus. So, sa Christmas party tayo naman, namimigay po ng food packs, tsaka speaker po siya sa Alaminos. Amen. So, medyo pagod po ako, sakit po ng katawan ko. Siguro yung ating mga ministers at life class students ay medyo pagod din, Pero, okay lang kasi kapag tayo nagsasama-sama, nandun po ang presensya ng Diyos at ang presensya ng Diyos ang ating pong kalakasan. Amen, Kaya pag pagod, punta ka kay Lord. Amen, kasi makakatagpo ka ng kagalakan at kalakasan. Pag pagod, punta ka sa cell group. Kasi sabi ng salita ng Panginoon, 2 o 3 na nagkakatipon-tipon, para sa aking salita, ay nandun ang aking presensya. At pag nandun ang presensya ng Diyos, nandun ang kalakasan ng Panginoon. Kaya lagi niyong hanapin yung inyong mga cell leader. Hanapin niyo lagi. Hindi lang during the time na kailangan niyong umutang. May problema. Pero hanapin lagi natin, para makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa. Amen? So, Mami, okay lang yung sound ko? May feedback, Sige, Kuya Randy. So, ngayon, ang ating pong topic is, magmamic na lang ako, nagpi-feedback. Ba't? Wala kasi ako dun Amen. So, ang title, mic muna, ito muna, wala pang battery. The oil, ano ang title ko? Kalimutan. Hindi ko na isulat. Ano nakalagay? Wala kasi itong title.
Sorry. Hindi ko kasi naisulat. Kanina lang ako nag-isip ng title, The Oil of Joy. Sabihin nga natin, Oil of Joy. Yan, amen. Paabot din ng maliit kong cellphone. Amen. Yan. Hallelujah. So, the oil of joy. The oil or the oil of gladness. So, umpisahan po natin sa Isaiah 61:3. So, basahin po natin yung salita ng Panginoon. Palakas ng mic ko. Isaiah 61:3. So, kung meron po kayong mga Bible, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of His splendor. So pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang salita. So sabi po dun sa verse na binasa natin is oil of gladness. Oil of joy. Yun po yung ating title. So hindi nyo na po siya malilimutan. Kasi nalimutan ko. Amen. Oil of gladness, oil of joy. At alam niyo po, itong verse na to, this talks about the coming of the Lord of Jesus. The coming of the Lord Jesus. Amen. So ngayon nga, magpapasko. And every Christmas ay pinagdiriwang natin yung pagdating ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa. So, hindi natin alam yung exact date, December 25 daw, pero ang importante kasi doon, yung value ng ating sineselebrate. And we celebrate na ang Panginoon nandun sa kanyang kaharian, bumaba dito siya sa lupa para magkatawang tao, ma-experience niya yung pagiging tao, maintindihan niya yung pagiging tao, at higit sa lahat, bigyan tayo ng kaligtasan. So ang message nun ay inabot tayo ng Diyos. Mula dun sa kanyang kaharian, bumaba dito sa lupa para abutin tayong mga makasalanan at bigyan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At alam nyo, according to this verse na binasa natin, alam nyo po, isa sa daladala ng Panginoon sa buhay po natin is joy. Naniniwala po kayo doon? Na kapag ang Panginoon nakilala mo, dumating siya sa iyong buhay, nagkakaroon ka ng kagalakan. Ang pangunahing tatak ng isang Kristiyano is yung tinatawag nating joy of the Lord. Amen. Kaya nga yung mga nasa AGR kahapon, ayaw tumigil. Kami nga po'y pagod na dito, pagtugtog. Sigaw pa ng sigaw, more. Gusto pang magpuri sa Panginoon. Amen, gusto pang umawit. Kasi dumating yung Holy Spirit. Naranasan nyo yung presence of God sa inyong buhay. Kaya ngayon, nakakaramdam kayo ng matinding kagalakan. And I know, lahat ng nag-encounter, lahat ng nag-EGR, matetestify nyo na dumating yung kagalakan sa buhay nyo nung dumating yung Holy Spirit sa inyong puso. Amen. And sabi dun sa verse ashes, meron daw mga ashes. At sa buhay po natin, talagang merong mga ashes. At ang sinisignify nitong ashes is sadness. Dumarating sa buhay natin na nakakaranas tayo ng pagsubok, ng problema, at dumarating talaga yung time na merong mga kalungkutan. So we have two choices daw. Either we stay in sadness, ang sabi ng verse, toil of sadness, or either we choose the oil of gladness. Piliin natin na mamuhay na nasa presensya ng Diyos kung saan nandun yung joy. Amen. So it's either toil of sadness or oil of gladness. Amen. And there are 3 types of sadness. So meron daw pong 3 type ng kalungkutan. Ang number 1 na type is yung chronic. Meron po tayong tinatawag na chronic sadness. And yung chronic sadness, ito po yung matagal. Yung paulit-ulit. Yung antagal mo nang nalulungkot. Antagal mo nang in despair. Na parang paulit-ulit na lang. Paulit-ulit kang niloloko, paulit-ulit kang iniiwan, paulit-ulit ka na lang umiiyak. Ito yung tinatawag na chronic sadness. At alam nyo ang nagiging epekto sa tao, nagiging effect ng chronic sadness, yung sobrang tagal na kalungkutan, nagkakaroon po ng depression. Iba kasi yung anxiety, sa depression. Yung depression po ay mahaba.
Napakatagal. Sino pong nakaranas na taon na, 5, 10 taon, yun pa din yung nararamdaman mo. So ito po ay clinical depression, long-term sadness. Ang nagiging epekto nito, nagkakaroon ka ng low self-esteem, mababa yung pagtingin mo sa sarili mo, mababa yung you have low self-image, nawawalan ka ng motivation. Amen. Di ba yung mga nakakaranas ng depression, wala na silang motivation to work, to go outside. Amen. Ang gusto lang nila, magkulong sa kwarto, matulog. Gusto yung matulog. Amen. And pag humaba ng humaba, tumagal ng tumagal, paulit-ulit na nararamdaman mo yung kalungkutan, yung depression, anong pong nagiging sanhi nito? Ang nagiging sanhi nito is suicide. They choose na lang to end their life kasi ayaw na nilang maramdaman at gusto na nilang mag-stop yung kalungkutan na kanilang nararamdaman sa kanilang puso. Amen. Nagkakaroon ng depression. So, kung meron po kayong clinical depression, chronic sadness na tinatawag, or depression in a short term, tayo po as a church, ina-advise talaga natin na magsimba. Amen. Pero hindi natin inaalis yung fact na during depression, you need also professional help. Kasi even kami po ni Pastora Kate, nung siya po yung nagkaroon ng anxiety because of her GERD, ang effect po ng GERD is anxiety. Meron pong chemical imbalance sa katawan mo na ang nangyayari, naapektuhan yung iyong brain, yung thoughts mo. Merong mental illness. Hindi, joke lang ate. Merong mental effect siya, no? Meron siyang mental effect. Kapag yung acid mo umaakyat, nakukunting oxygen sa utak, mental illness talaga, ano? Bukod dun sa kanyang mga tantrums, ano? Joke lang. Joke lang po yan, ano? So, you need to seek professional help. Kasi kami, binibigyan siya ng gamot during that time, na kapag siya ay may anxiety, nag-aalala, nag-iiyak po yan, gigisingin ako ng 2:00 ng madaling araw, nag-iiyak. Wala namang dahilan. And during that time, iinom siya ng gamot para siya ay makatulog, para siya ay huminahon. And hindi po siya nakakatulog noon, and ang fear namin nga noon, baka bumalik yung kanyang sakit sa puso. Kaya po umabot ng 100,000 yung binayaran namin sa ospital during that time. Kasi lahat ng test sa puso ay ginawa uli sa kanya. As in, lahat ng tinest sa kanya nung araw, ginawa uli. Yun, lahat nag-negative. Kaya kami nagtataka, yun naman pala GERD lang, and then may epekto siya sa brain, kaya siya nagpapalpitate, So you need medicine. So nakakatulong po ng malaki yon yung mga doctors. And sabi po ng studies, malaki pong tulong yung exercise. Amen. Kasi meron siyang epekto sa flow yung sa chemical imbalance natin, sa daloy ng dugo. Kaya pag merong depression, maganda daw po na tayo nag-exercise. Amen. Meron siyang epekto sa ating katawan. And lastly, mahalaga na meron tayong support group. Na the same trauma, the same experiences na meron ka, the same people na mimit mo na na-overcome yung depression, na nakakapagbigay ng encouragement. Kaya nga dito po sa church, meron tayong support group. Meron po tayong tinatawag na cell group. Kung saan yung cell group mo, yun yung support system mo. Para hindi ka tuluyang mawala sa Lord. Amen. Tuluyang hindi mawala sa Panginoon. So number 2 is situational. Meron po tayong tinatawag na situational sadness. Ito yung mga sitwasyon mo. Mga circumstances na dumarating na hindi mo inaasahan. Amen. Recently nga ay nakakalungkot. Kasi nagiwalay na yung Katniel. So medyo naapektuhan kami. Kasi favorite namin si Athena at si Kenji. Kaya nag-switch na ako sa Katden na ako ngayon. Katden na si Alden. Amen. So yun yung mga situational. Nag-break kayo ng boyfriend mo. Pero hindi naman forever na ikaw ay malungkot. May time lang na after 3 months, like si Popo at si Basha. So naging pelikula. Amen. So dumarating yung time na kunyari, namatayan ka ng family member. Meron ba ditong namatayan, happy ka pa? Wala, di ba? Siya?
Nakakalungkot kapag mayroong mga family member na namamatayan. So ito yung mga circumstances sa buhay na pag dumarating, ang epekto sa'yo, nalulungkot ka. Amen. Meron naman yung bagong panganak. Situational din siya. Hindi siya forever. Alam niyo yung tinatawag nating postpartum depression. So hindi siya forever, siya ay temporary lang. During the time na nagkaanak ka, parang may chemical imbalances ka, nakaka-feel ka na nalulungkot ka. Merong depression. Pero hindi siya long term. Meron lang siyang time. Yun po yung tinatawag nating situational. And the last type of sadness is spiritual. Spiritual sadness. At alam niyo po, minsan, nagsasama-sama po yan. Maaring nasabayan ng situational sadness, ang naging epekto sa'yo, nalulungkot ka, nagkakaroon ng spiritual sadness. Nangihina ka sa Panginoon kasi meron kang mga pinagdadaan ng problema, pagsubok, yung spiritual life mo, nangihina din. Nalulungkot ka. Pwede namang nasasabayan ng spiritual sadness, yung chronic sadness. Because of depression, meron kang ang depression, may clinical depression ka, apektado yung ating spiritual life. Amen? So, pero bakit nga ba talaga nagkakaroon ng spiritual sadness? Yun po ang ating pag-uusapan. Kasi maaring meron kang chronic sadness, naapektuhan lang yung spiritual life mo. Maaari ka namang merong situational sadness, kaya naapektuhan yung spiritual life mo. Pero ang tanong, bakit nga ba nagkakaroon ng spiritual sadness? Bakit nga ba dumarating sa time na hindi tayo laging malakas, hindi tayo laging masaya? Pag EGR, masaya tayo, malakas tayo. Pero after 3 months, eto na naman, nangihina ka na naman at hindi ka na naman okay at ayaw mo na namang magsimba, ayaw mo na namang mag-cell. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng lungkot sa ating spiritual na buhay? At babasahin ko po yung Psalms 32 verse 10. Ang sabi po dyan, many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Amen. So, ang sabi dito sa verse na to, many are the woes of the wicked. So, ibig sabihin, malungkot po ang buhay ng isang taong nabubuhay sa kasalanan. Amen. Malungkot ang buhay ng isang taong nabubuhay sa kasalanan. Tama po ba? Amen. So Ephesians 4:30, basahin ko. Sabi po dyan, and do not grieve the Holy Spirit of God. Do not offend or vex or sadden Him by whom you were sealed, marked, branded as God's own secured. For the day of redemption, of final deliverance through Christ from evil and the consequences of sin. Ang sabi po dito, wag daw po nating palulungkutin yung banal na spirito. At alam nyo, nasa loob nyo po ang Holy Spirit. Totoo po siya. Kahapon po nung kayo nag-encounter at talagang tayo nilinis ng Lord, ng day 1, nagrepent tayo, lahat ng ating kasalanan, tiningnan natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus para barayan yung kasalanan natin. Itinaktak natin lahat. Lahat ng kalungkutan, lahat ng kasalanan, lahat ng galit. Sabi ni Kuya Randel, itaktak mo. Alisin mo na sa iyong katawan. At nung inner healing, lahat ng ating katampuhan, lahat ng ating kagalit, nakaaway, kakasamaan ng loob, lahat yon inalis na natin, binigay natin sa Panginoon. At nung tayo'y clean vessel na, malinis ng ating puso, malinis ng ating isip, ang buhay, lahat nilinis ng Panginoon para tayong puting-puti. Amen? Nakatulad ng snow. Ngayon, pumasok ang Holy Spirit. Nandito na siya, nakatira na sa ating puso. At ang sabi ng verse, wag daw nating hahayaang malungkot ang banal na spirito. Amen. Ang sabi po sa Ephesians 1:13, and you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of salvation. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promise of the Holy Spirit. The moment daw na you believe, amen, in the Lord, the moment na you heard the gospel at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ang banal na spirito daw ay tumitira sa ating puso. Amen. Nakatira ngayon siya dito sa ating dibdib, sa ating tiyan. Amen, nandyan siya. At ang sabi dito, do not grieve the Holy Spirit. Kasi dahil nakatira na ang Holy Spirit sa iyong puso, sa iyong buhay, every time na gumagawa ka ng kasalanan, yung banal na spirito na nasa loob mo, nalulungkot.
Kaya ang nangyayari, dahil siya ay nasa loob, nasa iyong puso, nandyan sa iyong tiyan, nakatira siya sa iyong kalooban, nalulungkot siya dahil gumagawa ka ng kasalanan, nakakaramdam ka din ngayon ng kalungkutan. Amen. So, paano nagre-grieve ang Holy Spirit kapag tayo'y nagkakasala? Amen. Minsan, ayaw mo nang magpatuloy sa Panginoon kasi nga, merong kasalanan. Amen. Meron tayong kasalanan na ginagawa. Yan. Pag nasusuway natin ng Panginoon, amen, may mga bagay na pinag-uutos sa atin ng Lord, hindi natin ginagawa, nagre-grieve ang Holy Spirit. Amen. Kaya ang lowliness po, pwedeng, spiritual in nature. Kaya nga meron tayong chronic loneliness, amen, merong depression, minsan magkakaroon tayo ng depression, anxiety. Ang nangyayari, hinahaluan mo pa ng kasalanan, lalo tuloy lumalaki yung problema mo. Minsan meron tayong mga laban sa buhay, meron kang laban sa kahirapan. Hirap na hirap ang buhay nyo, parang nag-i-struggle ka, hinaluan mo pa ng kasalanan. Ang nangyayari tuloy, lalo kang nahihirapan. Lalong hindi ka makaalis dun sa kahirapan na meron ka. Lalo kang lulubog sa putik. Kasi meron ka nang laban sa buhay, hirap ka na nga, hinahaluan mo pa ng kasalanan, lalo ka tuloy pinapahirapan ng kaaway. Kaya, wag nating haluan ng kasalanan yung ating pong mga laban sa buhay. Amen. So, ang maganda pong balita is meron po tayong tinatawag na oil of gladness. At alam nyo, yung oil, yan po ay, ang nire-represent po nun sa Bible is anointing. Kaya, ang dinadala pala ng Lord sa ating buhay is the anointing of joy. The anointing of gladness. Yan po ang dinadala sa iyo ng Panginoon. Ibinibigay sa atin ng Panginoon. So, ano pong ating pipiliin? Toil or soil? Oil. Toil or oil? Amen. So, sana oil. Amen. So, oil of gladness. At alam niyo po, ito pong anointing of joy, ito po yung regalo ng Lord sa atin. Alam ng Panginoon na mahirap ang buhay dito sa lupa. Malungkot ang buhay dito sa lupa. Kaya nga gusto niya tayong dalhin sa kalangitan. Kasi sa langit, wala nang hirap, wala nang kasakitan, wala nang kalungkutan. Sabi po ng Revelation. Yon ang kanyang layunin. Madala tayo doon kasama sa kalangitan. Kaya binigyan niya tayo ng regalo habang nandito sa mundo, sa lupa. Amen. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Kasi yung banal na Spirito, ang daladala nito is yung anointing of joy. Anointing of gladness. The moment na inilagay mo ang iyong pananampalataya sa Panginoon, nare-receive mo to. Amen po ba? Amen. So, we are anointed with the oil of gladness. Iba't ibang klase ng anointing ang binibigay ng Panginoon. Merong mga tao na binigyan ng Lord ng anointing to make wealth. Amen. May mga tao po dito na magaling sa trabaho, nag-excel. 3 months pa lang promoted na. After 6 months, manager na. After 1 year, ay hawak na kunyari buong South Luzon o buong Luzon. Magaling silang mag-manage ng wealth. Magaling magnegosyo. Pag nag-open ng business, talagang pumapatok. Binigyan tayo ng Lord ng anointing of wealth. Amen. Magaling tayong humawak ng pera. So, sana oil. So, meron namang binigyan ng gift of multiplication. Na talaga namang pag ikaw ay bumuo ng cell, within a few weeks or a few months, talagang dumadami na yung cell group mo. At marami po ditong cell leader, alam nyo, may gift tayo na ganyan, yung gift of multiplication. Si Kuya Gary, sino pa ba? Si Ashley, at si Jose, yung cell nila dun sa San Miguel, at talagang ang dami na, isang buong klase na. Amen. Mapakarami dito, si Kuya Randel, meron tayong gift of multiplication, ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Iba't ibang anointing ang binless sa atin ng Lord. Pero alam nyo, minsan kung anong wala tayo, ang nawawala sa atin is yung tinatawag natin na anointing of gladness, anointing of joy. Hindi ka masaya. Hindi ka masaya sa buhay. Ang dami mong pera, ang laki ng sweldo mo, pero hindi nagmamatter. Parang wala ka ng pakialam. Sa ibang tao gusto nila yon, pero ikaw, wala na akong pakialam kasi
malungkot ako eh. Hindi ako ayos. Hindi na nagmamatter yung material things kasi parang wala akong joy. Amen. So, alam nyo, kailangan po natin ng oil of joy, oil of gladness, lalo na kung tayo naglilingkod sa Panginoon. Para tayo magpagpatuloy sa Panginoon, kailangan po natin ng kagalakan. Hindi nanggagaling sa mundo, kundi isang kagalakan na nanggagaling po sa ating Panginoong Hesus. Amen. So ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin para ma-receive natin tong anointing ng joy, anointing ng gladness sa ating buhay? So number 1 na kailangan natin gawin is number 1, check oil. Sabihin natin, check oil. Alam nyo po, ang isang sasakyan, kapag wala po yung langis, hindi po yan aandar. The same thing with our Christian life. Without the anointing of God in our life, hindi ka makakapagpatuloy sa Panginoon. Katulad ng isang sasakyan na kahit pindutin mo ng pindutin yung silinyador, tapakan mo na tapakan, hindi ka umuusad sa spiritual life mo. Bakit? Kasi baka wala ka ng anointing from the Lord. Amen. Kaya i-check mo. I-check mo yung oil. Kailangan kong i-check yung aking buhay, yung aking sasakyan, yung aking buhay. Ako pa ba'y umaandar, umuusad, o na-stuck na ako dito, hindi na umaandar yung aking Christian life? I-check mo, baka wala ka ng anointing from God. Amen. Marami pa bang oil? Kulang na ba yung oil? Kaya pala ganito, na hindi umuusad yung buhay Kristiyano ko, ay wala na palang anointing from the Holy Spirit. So, do I have, number 1 oil, amen, the oil of salvation, or yung tinatawag nating joy of salvation. Meron pa po ba kayong joy of salvation? Amen. Ipapaliwanag ko po yung joy of salvation. Alam niyo si Haring David, nawala sa kanya yung joy of salvation. Yung tinuro ni Kuya Randel, nagkasala si David. Amen. Yung story about David at kay Bathsheba. Nagkasala si David. At sa verse 51, mababasa po natin doon yung ginawang kanta ni David about sa kanyang pagkakasala. So, inamin niya yung kasalanan niya sa Panginoon, na Panginoon, nagkasala ako. At pagdating sa verse 10, sabi po dyan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Take me not away from your presence, O Lord, and take not your Holy Spirit from me. Pagdating sa verse 12, tingnan nyo, ang sabi po dyan, restore unto me the joy of your salvation. Amen. Alam niyo po, pinakamahalaga sa buhay ay meron po tayong tinatawag na joy of salvation. Amen. Alam niyo po, ang problema minsan, dahil matagal na tayong Kristiyano, ang tagal na nating Christian, ang tagal na meron kang assurance of salvation, dahil sa sobrang tagal, hindi mo na na-appreciate yung ginawang kaligtasan sa'yo para ng Panginoon. Unlike the very first time na nakita mo si Jesus Christ na pako sa krus, ibinigay niya ang buhay niya sa iyo para iligtas tayo kahit di tayo karapat-dapat. You are overwhelmed nung feeling na ganito pala ang ginawa sa akin ng Panginoon. Pero alam niyo ang problema, sa tagal-tagal ng panahon na tayo'y Kristiyano, na tayo may assurance of salvation, na hindi na natin minsan ma-appreciate na tayo niligtas ng Panginoon. Nawawala yung joy of salvation. Alam nyo, the primary reason kung ba't bumaba si Jesucristo dito sa lupa ay para tayo bigyan ng kaligtasan. Kahit tayo hindi karapat-dapat, kahit tayo marumi, mabaho, baliwala sa atin ng Panginoon, ano sabi ng salita ng Diyos? Minahal tayo ng Diyos during the time na tayo makasalanan. Hindi tayo minahal ng Diyos nung tayo ay mahal natin ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon during the time na tayo makasalanan. At ang primary reason niya kung bakit may Pasko, bakit bumaba siya dito sa lupa, ay para tayo bigyan ng kaligtasan. Yun yung tinatawag natin na joy of salvation. Na ikaw ay may kagalakan kasi hindi ka karapat-dapat, pero pinili ka ng Diyos, minahal ka ng Diyos at binigyan ka ng kaligtasan. At ikaw ay punong-puno ng pagpapala dito sa lupa at pag ikay namatay, lalo kang pagpapalain ng Panginoon dahil nandun ka sa kalangitan. Kahit hindi ka karapat-dapat. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Yun yung joy of salvation. Niligtas tayo ng Panginoon, meron kang kagalakan sa puso mo. Masaya ka. Amen. Na isa ka sa mga
niligtas ng Lord. So, pero minsan, dumarating yung time na parang tayo ay tinatamad. Amen, wala na yung joy. Ayaw na natin gawin yung ating mga ginagawa. Dati sa Panginoon, nanlalamig tayo, Pero alam nyo, pag meron kang joy, madaling maglingkod sa Panginoon. Pag masaya ka, motivated ka, pag meron kang joy, madali kang maglingkod at sumunod sa Panginoon. Pero alam nyo, kay Haring David na wala siya eh. Kasi siya ay nagkasala. Kaya tingnan nyo, niligtas tayo ng Lord sa kasalanan, pero ang ginagawa ng kasalanan, inihihiwalay muli tayo sa Panginoon. Kaya wag na kayong muling babalik sa kasalanan. Alam nyo, yung AGR, siya ay pampalakas ng ating spiritual life. Pero tandaan nyo, hindi po tapos ang battle. Tayo lagi ay itetempt ng kaaway para muling mapahiwalay sa Panginoon. Kasi ayaw ng kaaway na masaya ka. Ang gusto ng kaaway, malungkot ka. Kaya huwag kang papayag na muling matempt mula sa pagkakasala. Kasi mawawala sa iyo yung kagalakan na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Kaya, check your oil. I-check nyo, baka meron tayong kasalanan na dapat dinidil. Kaya ikaw, ayaw mo nang mag-sell, ayaw mo nang mag-alaga ng mga kaluluwa, ayaw mo nang maglingkod sa Panginoon, kasi baka wala na yung Holy Spirit, wala na yung anointing. Kasi pumasok na naman ang kasalanan sa ating buhay. So, number 1 na oil, na kailangan chinecheck natin sa buhay natin is yung oil of salvation. Tandaan po natin, yung kagalakan na tayo ay iniligtas ng Panginoon kahit tayo hindi karapat-dapat. So, may pangalawang oil na dapat tayong i-check. At yung pangalawang oil na dapat nating i-check is yung oil of service. Sabihin natin, oil of service. So, basahin natin, Psalms 100. Ayan. Psalms 100, verse 1 to 2. Sabi po dyan, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Ano pong sabi dun sa kasunod na verse? Serve the Lord with gladness. Amen. Serve the Lord with gladness. With gladness. Come to His presence with singing. So, isa pang mahalagang oil na meron tayo is yung tinatawag natin na joy ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya. And we should serve Him with gladness. So, ang tanong po sa atin, kamusta yung ating oil of service? Amen. Dapat meron po tayong oil of service. At hindi lang po basta service, ang sabi po nung ating verse na binasa is serving God with gladness. Amen. Dapat po yan ay manatili sa atin. Huwag nating hayaang mawala. Kaya nga po yung mga nag-live class, ini-encourage po namin kayo na mag-destiny. Destiny class. At dito, tuturuan na po tayo kung paano natin mapaglilingkuran ang Panginoon. So, yung unang oil, yun yung life class. Kasi yun po yung ating salvation. Ipinaliwanag sa atin kung ano bang ibig sabihin ng kaligtasan. Pero sa destiny, dito naman yung ating part. Ito naman yung tinatawag nating oil of service. Tayo naman ang magbabalik ng pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos. So, yung gladness po, minomobilize tayo. Pero po yung sadness, dinidemoralize naman yung ating buhay. Amen. So, sabi sa Nehemiah 8, chapter 10, go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve. Anong sabi doon? For the joy of the Lord is my strength. Kapag daw tayo merong kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, nagkakaroon daw tayo ng kalakasan. Amen po ba? Amen. So bakit ka kumikilos? Bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon? Bakit ang sipag mo sa ministry? Yung nga pong mga ministers ay pagod na pagod. Yung mga nagluluto, yung mga musician, song leader, sinong napagod? Amen. Pero bakit tayo mapagod? Wala ka namang mabe-benefit at hindi naman tayo binabayaran. Although maraming pagkain, Oy, okay na ako doon,
Although wala namang bayad, ako nga'y 2 araw ng absence sa trabaho, hindi po ako pumasok. Yung kliyente ko yung nagchat-chat na, Israel, Israel. Hindi ako nakakasagot at sabi ko hindi ako available. Pero bakit mo lahat ginagawa ito? Amen. Yung mga ministers natin, yung mga cell leaders, mga naglilingkod sa Panginoon, bakit natin ito lahat ginagawa? Bakit? Kasi because the joy of the Lord is our strength. Amen. Doon tayo nakakakuha ng lakas. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng kagalakan at nagkakaroon tayo ng kalakasan. Kaya kung gusto nyong lumakas sa Panginoon, alam nyo ang kailangan nyong gawin, maglingkod kayo sa Lord. Tingnan nyo, yung mga taong hindi naglilingkod sa Lord, sisimba ngayon, absent, kinalingguhan, sisimba uli sa birthday, pagka-birthday ay tapos na naman, pagdating ng pista ng San Juan, sisimba uli, bagong taon. Para pagdating ng February, ayaw na naman. Pero tingnan niyo yung mga nasa ministry. Sila yung lumalago, sila yung malalakas, sila yung nagpapatuloy, at sila yung humahayo para ipalaganap palalo yung mabuting balita ng Panginoon. Bakit? Kasi the joy of the Lord is my strength. Nagkakaroon tayo. Palakpakan natin ang Diyos. Nagkakaroon tayo ng kagalakan at the same time, nagkakaroon ka ng kalakasan. Amen, mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya check your oil. Kaya tandaan nyo, pag may galak, may lakas. Sabihin nga natin, pag may galak, may lakas. So number 2, 3 lang po ito. Medyo na po, may nag-testimony hindi ko po kasalanan. So number 2 is change oil. Sabihin nga natin, change oil. Alam nyo, isang sasakyan, yan po ay chine-change oil. Hindi po pwedeng yung langis mo ay nando na ng 1 taon. Yung motor mo 1 taon, hindi mo chine-change oil. Masisira po ang motor. Bakit? Kasi yung oil, nadudumhan yan. May mga impurities na pumapasok dyan. Hindi pwedeng merong gabok, merong mga bato, merong mga maliliit na components na galing sa labas, alikabok o kung ano man na maaaring pumapasok dun sa loob ng engine. Kaya tingnan nyo, pag hindi kayo nag-change oil, ano nangyayari? Nasisira yung makina. Hindi na naman naaandar ang iyong buhay. Hindi na naman naaandar ang iyong spiritual life. Kasi hindi ka nag-change oil. Ang sabi na Pastor Vlad, napapanis. Napapanis yung oil. Dapat ang oil laging araw-araw, may bago kang oil, may bago kang anointing from the Lord. Anong nangyayari sa panis na pagkain? Di ba tayo araw-araw kumakain? Sino dito sanay kumain ng luma? Alam niyo yung mga kaning baboy, okay na yan. Sige, kakainin ko. Anong mangyayari sa'yo? Magkakasakit, mamamatay. Alam niyo, ganyan din ang Kristiyanong hindi nag-change oil. Namamatay. Namamatay yung buhay Kristiyano nila. Ang lumang pagkain, anong nangyayari? Nilalangaw. Baka yung anointing mo pa, 5 years ago, nung una kang nag-EGR. Abay, kapatid, panis na yan. Ang isang lumang pagkain, nilalangaw. Ang anointing mo, pag luma, nilalangaw din. Anong nire-represent ng langaw? The enemy. Yung kaaway, si Satan. At ang isang pagkain na luma, nilalangaw. Ang anointing, tingnan mo, yung mga taong luma ang anointing. Ang huling devotion mo pa, 10 years ago. 10 years ago. Yung panis na, puro langaw na. Dinapuan ka na ng bangaw. Amen. At ikaw ay binisita na ng kaaway. At anong dinadala ng langaw? Bakterya. Kaya yung isip mo, puro bakterya na naman. Amen. Puro basura na naman ang laman ng utak mo. Kaya dapat nag-change oil. Kailan nag-change oil? Ang sasakyan, every 2 months, 3 months. Amen. Pero alam nyo, ang Kristiyano, kung kailan dapat nag-change oil, araw-araw. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Parang yung physical body natin, hindi yan iba sa spiritual realm. Yung physical body mo, araw-araw, bagong saing, bago ang ulam, nagmimerienda ka pa. Pero pagdating sa Panginoon, wala tayong pakialam dun sa ating spiritual body, dun sa ating spiritual life. Dapat araw-araw, your mercies are new every morning. Dapat araw-araw nagbabasa ka ng salita ng Diyos para araw-araw nare-receive mo yung anointing of joy, anointing of gladness. Sino dito pag nagbabasa ng Bible every morning,
nakakaramdam kayo ng kagalakan sa inyong puso? Amen. Lahat tayo. Kaya, everyday, dapat tayo ay nag-change oil. Ang problema, eto pa, baka iba na yung oil mo. Baka hindi na si Lord yung iyong oil. Iba na yung ating oil. Ano? Pwede palang mangyari yun. Basahin po natin sa Habakuk. Sabi po sa Habakuk 3:17 to 18. Though the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines. Tingnan nyo ha. Kahit daw hindi mamunga yung mga grapes, though the olive crop fails and fields produce no food, kahit daw dun sa bukirin ay hindi magkaroon ng ani. Though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, tingnan nyo ha, tandaan nyo si Habakuk po ay pastol at siya po ay nagtatanim. Ang pangunahin pong kinabubuhay ni Habakuk ay nagtatanim at nag-aalaga ng hayop. Pero ang sabi ni Habakuk, kahit walang cattle, kahit walang crops, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Ang joy niya, number one sa buhay niya, hindi material things, kundi ang Panginoon mismo. Kaya sabi niya, kahit wala yung mga material na bagay, kahit walang hayop, walang bunga, yung grapes, yung vines, basta ang mahalaga, ang Lord nasa puso ko, nasa buhay ko. Siya yung number one na kagalakan ng aking buhay, hindi pera, hindi trabaho, hindi tao. Amen. Alam ni Habakuk kung asan yung joy niya. So pag kayo nagka-baby, Habakuk, ano? Ang inyong, kuray. Haba. Cook. Ate Banji yung cook. Ano? Sabi niya, I will rejoice in the produce. I will not rejoice in the produce, in the crops, in the harvest. Sabi ni Habakuk, hindi yun ang joy ko. Ang joy ko si Lord. Kaya sabi niya, kahit walang ani, walang pagkain, kahit walang girlfriend, nadagdag na lang yun, ano? Kahit hindi ganun kalaki yung sweldo, sabi dito, basta ang mahalaga, nasa Panginoon ako at naglilingkod ako sa Panginoon. Amen. So palakpakan natin ang Lord. Yan, baka iba na yung oil nyo. Iba na yung pinanggagalingan ng inyong kagalakan. Baka katnyel na, ano? So mag-change oil. Ibig sabihin, balik tayo sa Panginoon. Anong sabi ni Paul? Ang sabi ni Paul, rejoice in the Lord always, and I say it to you again, rejoice. Magalak kayo. At inuulit ko, magalak kayo lagi. Amen. Sabi ni Paul, inuulit-ulit ko to sa inyo kasi kailangan yung magalak, kailangan nyo ng kagalakan. Kasi without kagalakan, hindi kayo makakapaglingkod sa Panginoon. Tandaan nyo po yan. Amen. Ang joy dapat natin nasa Panginoon. At nakakalungkot, kasi madalas, may mga tao tayong pinupunta sa encounter. Ayan, kaya encounter lang natin. Nung high school, nung college, ay talaga namang ibinigay ang buhay sa Panginoon. Tinuruan natin, hindi pa nun life class Pero alam nyo, iba talagang life class, no? Yung kung nag-encounter kayo ng araw, itry nyo yung life class kasi ibang experience siya. Iba talaga. Pero the same spirit naman, Pero yun nga, meron tayong mga tinuruan. SOL pa nun School of Leaders. Tinuruan natin, pero nung nagkatrabaho, nung nagka-love life, yung mga bagay na imbis na pagpapala galing sa Panginoon, yung mga bagay na dapat ay blessing from the Lord, nakakalungkot kasi ito pa yung naging dahilan para mawala sa Lord, mawala sa paglilingkod. Alam nyo, nangyari, nag-change oil, pero alam nyo yung ginawang change oil, si Lord yung pinaltan. Si Lord dapat yung meron ka, pero ang nangyari, si Lord yung tinanggal, si Lord yung pinalitan sa kanilang buhay. So, naging kaligayahan na minsan natin is yung ating trabaho. Focus na focus tayo sa trabaho. Doon na lang natin inukol ang ating buhay, pagpapayaman. Amen. Hanggang sa unti-unti nawala na tayo sa ministry kasi sobrang busy na natin. Sobrang busy na natin sa work. Nawala na ng time para sa Panginoon. Nung una, pray ka ng pray, Lord, gusto ko ng boyfriend. Lord, gusto ko ng work. Yung magandang work, makapasa ako sa board exam, magkaroon ako ng stable job.
Nung nagkaroon ng trabaho, okay na Lord, sige, alis na ako kasi nakuha ko na yung gusto ko sa'yo. Nakuha ko na yung blessing. Pero katulad nga nung sinabi ni Ate Micah, hindi dapat tayo natutuwa dahil meron tayong pagpapala. Kundi meron tayong Diyos na nagpapala ng ating buhay. Doon dapat yung ating kagalakan. Amen. Kaya nga natutuwa ako dun sa ating mga cell leader. Marami ditong cell leader working. At lagi silang nag-share, nagtetestify. Alam nyo, pag kasi kayo freelancer, katulad po namin, freelancer, at marami po dito freelancer, you can earn talaga as much as 6 digits easily. Kasi biruin nyo, isipin nyo, freelancer ka, magwo-work ka ng 5 hours sa isang client. Ang sweldo mo, kunyari, pounds sa UK. So, sweldohan ka ng 5 pounds per hour, ng 5 oras. Matagal ba yung 5 oras? Saglit lang yon. Ang sweldo mo, kunyari, 5 pounds per hour. Magkano isang pound? 70 pesos. Yung 5 pounds, parang yung 5 piso lang sa kanila. Hindi naman. Ano? Pero ibig ko sabihin, ay maliit lang ang value kasi 5 pounds. So, papasweldohin ka sa loob ng isang oras, 5 pounds. 70 times 5. 350 per hour. Hindi per day, ha? Per hour. 5 oras ka magtatrabaho. Sa isang kliyente pa lang yon. So, pwede ka pang maghanap ng ibang kliyente at nakakuha ka naman from the US, kunyari, $10 per hour. Magkano $1? 50 pesos times 10. Isang oras lang yon. Kaya pwede ka talagang kumuha ng maraming clients. And yung mga freelancers namin dito, na mga cell leader, actually kami din, pwede kaming kumuha ng tumanggap ng mga kliyente. Pero sabi nga nung isa naming cell leader, Pastora, tinanggihan ko po. Kasi alam ko pong hindi maapektuhan na yung paglilingkod ko sa Panginoon. Okay lang na hindi ganun kalaking sweldo. Okay lang na hindi ganun kataas yung aking kinikita. Alam ko naman na ang Diyos ang bahala sa akin. He will sustain me and He will provide what I need. More than you can imagine. Ang makalaga, yung aking paglilingkod, yung aking ministry, hindi ko maipagpalit sa lahat ng bagay na temporal at material dito sa lupa. Wala pong forever dito sa lupa. Palakpakan natin ang Lord. Tandaan nyo, akala ko mahal ako ng kumpanya. Katulad ng Katniel, 10 years ako sa company. 10 years yung aming relasyon, mahal na mahal ko yung company ko. Hindi ko alam na pandemic lang palang maghihiwalay sa amin. Pero inyo'y, ang pasok ko'y alas 6, alas 5 ng umaga. Pandemic. Ang shuttle ay nasa Santo Tomas. At yung isang shuttle ay nasa San Pablo. Pero inyo, napaggitnaan ako. Yung shuttle sa Tanawan pala, sa Tanawan, umaandar na pamalbar. Yun naman sa San Pablo, lumiliko na dito sa Calabarzon. Ay sabi ko, nasa gitna ako, pwede gahong daanan nyo ako dito ng konti. Konti lang kilometro ho yun. Pero yun, ipapapasukin ako ng alas 5. Aalis ako ng 3:30. Yung rush hour nga, walang sasakyan. Yung 3:30 pa kaya? Yun ang ipinapaliwanag ko. Abay, ayaw. At gumawa daw ako ng paraan. Talaga naman akala ko'y mahal ako ng kumpanya. 10 taon tayong may relasyon. Kaya tingnan nyo, walang, tandaan nyo to, ha? Walang forever dito sa lupa. Ang paliwanag nga ng Panginoon yung mga material things dito sa lupa, yan ay buhangin. Madali yang masira. Temporary lang yan. Dapat kayo'y nasa bato. Ang buhay nyo, ang bahay nyo, ang buhay nyo nasa bato. Sino yung sinasabi ng rock of salvation? The rock of all ages. Si Jesus Christ lang. Doon tayo may forever. Yung Katniel nga, naghiwalay Naisingit pa talaga. Si Nadine at si James Red naghiwalay Ewan ko lang itong si Liz Ken. Amen. So dapat, tayo nasa paglilingkod sa Panginoon, hindi sa kung ano-ano. Amen. Kaya meron tayong mga professional, meron tayo ditong mga negosyante. So ang encourage ko po sa inyo, pag kayo nagkaroon ng konting financial freedom, ay huwag nyo namang kakalimutan ang Panginoon. Amen. Huwag nyo magpapalit. Huwag natin kalimutan si Lord, nakakaawa naman si Lord. Pinako na sa krus. Binigay ang buhay, lahat-lahat para sa atin. Pero tayo, dahil sa kukunting material things na makukuha natin dito sa mundo na hindi naman forever at temporary lang, na ipagpapalit natin ang Panginoon. Tandaan nyo, makuha nyo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, temporary lang yan.
makuha nyo lahat ng bagay sa mundo, hindi kayo masasatisfy. Hindi kayo makukumpleto. Ang tanging makakapagbigay lang sa inyo ng contentment, completion, and satisfaction kapag kayo nasa presence ng Lord. Totoo yan. Totoo yan. Amen. Kahit ikaw ay successful sa trabaho mo, successful ka sa business mo, darating yung time na parang ang lungkot ko. Parang hindi ako okay. At ang maganda sa Panginoon, kahit umalis ka, kahit iniwan mo siya, the Lord is always ready and open, like the father of the prodigal son, waiting for you every day na magbumalik ka sa arms niya. No? So, bilisan ko na. No? Bilisan ko na. So, change oil. Ano ba yan? Meron pa din eh. Skip ko na. Sige, skip ko na to. Yung iba daw, nagka-love life. Ayun, konti na lang. Nagka-love life, nagka-asawa, nagka-anak. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis ay, pag daw ang asawa mo, last na to. Hindi ko na ano yun. Number 3 na tayo. Pag daw yung asawa mo, sinasabi sa'yo, honey, alam mo, ikaw ang number 1. Totoo daw yan, automatic. May number 2 yan, may number 3, may number 4. Pero pag sinabi mo daw sa asawa mo, honey, mahal na mahal kita, alam mo, number 2 kita. Automatic, wala yung number 3, number 4, number 5 kasi ang number 1 si Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. So, sige, skip na tayo doon sa iba, ano? Wait lang, ha? So, nakakanta na, ano? Sige, skip ko na yung iba. Hahaba tayo. Number 3 po, ito, last na po ito, ano? Tapos conclusion na tayo. So, okay pa ba kayo? Amen. So, para makumpleto yung joy natin, ito yung number 3. Alamin natin yung pinanggagalingan ng joy. Ano ba yung mga pinanggagalingan ng joy? Ano ba yung mga channel ng oil of joy sa ating buhay? Amen. Number 1, so, mga pagkukunan natin ng oil sa buhay natin. Number 1 is joy in the presence of the Lord. Amen. Joy in the presence of the Lord. The joy that is in the presence of the Lord. So, ang joy daw, saan natin makukuha? Sa presensya ng Diyos. Magbasa lang po ako ng verse, ano? Amen. Basahin ko lang po yung verse, Psalm 16:11. You make me known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. You fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Amen. So yun daw, joy, nandun daw sa presence ng Lord. Kaya tingnan nyo, maidagdag ko lang, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Kapag kayo nasa presence ng Diyos, tingnan nyo, with eternal pleasures at the right of your hand. Kahit daw yung pagpapala na material, ibibigay sa'yo ng Diyos kapag ikaw ay nasa presensya niya. Kaya pipiliin mo si Lord kasi siya ay kumpleto. Hindi lang basta Holy Spirit, pero yung treasures of the earth kaya ding ibigay sa'yo ng Panginoon. Nadagdag ko lang yon. Pero yung presence na tinatawag dito is yung tinatawag nating closeness to God. Pag daw ikaw ay may closeness to God, meron kang presence ng Lord, meron kang joy. Ito po yung tinatawag nating personal, intimate relationship with the Lord. Ito po yung ibig sabihin nito. Kaya po sa Life Class Destiny, naging cell leader ka, meron tayong mentoring, ano yung paulit-ulit na tinuturo sa atin? Kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng devotion, kailangan natin ng quality time with God. Kasi kung saan nandun ang presence ng Lord, merong joy. Amen. Kaya very important na meron tayong tinatawag na presence ng Lord. At makukuha natin yon every time na tayo lumuluhod sa Panginoon, every time na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nandun ang presensya ng Diyos at nagkakaroon ng kagalakan ng ating puso. Amen. So, in God's presence, there is fullness of joy. Malapit na po ako, no? So, number 2, na source ng joy is joy in the house of the Lord. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos? Kasi nandito tayo sa sambahan. Sinong masaya na siya ay nandito? Sinong masaya kahit 3 araw na siyang sumisimba, masaya pa din? Sabi nga ni Kuya Ruben, kung pwede na daw tumira dito sa church. Tingnan niyo yung effect ng AGR. Gusto nang tumira dito sa church.
Kasi talaga namang ang dami pagkain ng AGR. Ano? Kaya, hindi po ba yun ang dahilan? Bakit nasabi ni Kuya Ruben? Kasi talaga namang ang sarap sa presensya ng Diyos. At hindi lang yung kapag sama-sama yung mga tao na anak ng Diyos, talaga namang matindi yung ating kagalakan. Kaya nga nag-iiyak sila kahapon, akala nila maghihiwa-hiwalay sila. Kaya sabi ko sa mga nanay, hindi po, may simba pa po bukas. Huwag po kayo umiyak, makikita nyo pa yan. Bakit gusto nyo makita yung kapatid nyo sa Panginoon, makita nyo yung mga kasal group? Kasi merong joy in the house of the Lord, merong joy kapag nagtitipon-tipon ang kanyang mga anak. Amen. Kaya nga, alam nyo yung pandemic, galing yan sa kaaway. Anong ginawa sa atin ng pandemic? Ayaw niya ng face-to-face. Ang gusto ni Lord face-to-face, pero ang ginawa ng kaaway, dinala niya yung pandemic, gusto niya tayo hiwa-hiwalay. Ayaw niya tayo magkakasama. Amen. Pero anong gusto ng Panginoon? Basahin natin. Ano? Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ano? So kung saan daw po nagtitipon-tipon ang mga anak ng Diyos, nandun po yung special presence ng Lord. 2 or 3 gathered in my name, there I am in their midst. Pero ito po yung aking babasahin. Hebrews 10:25. Di ko nababasahin ng buo. Sabi po dito, huwag niyong kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon-tipon. Amen. Nabash pa nga ako dyan eh. Nung araw, ang akin pong message is about yung pag-church. Ay may nag-comment sa Facebook, nagagalit. Shout out. Pero alam nyo, biblical siya. Biblical siya. Kasi alam ng Lord na pag nag-isa ka, mahina ka. Totoo yan. Ang kasalanan, naglalaro yan sa isipan mo pag mag-isa ka. Subukan mo, mag-isa ka sa kwarto. Tapos ilang buwan ka nang hindi nagde-devotion, taon na. Tingnan nyo, pag mag-isa ka, naglalaro ang kasalanan sa isip mo. Kung ano-anong naisip mo. Puro kalaswaan, kabastusan, puro galit, puro inis, puro depression, anxiety. Kaya gusto ng Diyos, sama-sama tayo. Kasi ikaw ay nagiging kalakasan. Ano, dyan sa mga kasama mo sa simbahan, pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Kalakasan mo yan. Yung katabi mo ay kalakasan mo. Totoo po yan. Hindi aksidente nga lang nakatabi mo ngayong araw. Pwede bang kamayan mo? Ano? Salamat, ikaw ay nakatabi ko ngayong araw. Ano? Amen. Yung online po natin, yan, katulad nan, live po tayo. Kaya yung mga nagla-live, simba na kayo. Ano? Yung online, yan ay solusyon lang natin. Kunyari, ikaw ay may sakit, hindi ka makakasimba, o may ando ka sa malayo, gusto mo pa rin umakattend ng service, o may trabaho ka, habang nasa work ka, gusto mong manood, or kunyari, gusto mong i-replay yung message, gusto mo uling balikan, no, para maging kalakasan uli natin. Pero alam nyo, ang utos ng Panginoon, ang sabi ng Word of God, magtipon-tipon kayo. Pag linggo kayo magtipon-tipon, narinig ko to kay Pastor Ed Lapis, wala na daw sacred, pinaka-sacred, pinaka-holy na pwede kang gawin kapag araw ng linggo, kundi pumunta sa church kasama lang iyong mga kapatiran. Pag meron ka daw ginagawa, pag meron ka daw pinuntahan, aside from church, at naipagpalit mo yung church sa ibang bagay, ibig sabihin, mas sacred sa'yo yung gagawin mong yon kaysa dun sa pagsimba. Huwag kayong magalit no, kay Pastor Adla. Mamaya, may message ko. Ano? Sa kanya ko ito narinig. Wala nang sacred pa sa gawain ng Panginoon tuwing araw ng linggo. Kaya kung meron kang ginagawa sa araw ng linggo at hindi ka sisimba dahil naipagpalit mo sa Panginoon, mas importante sa iyo yun. Huwag nating ipagpalit. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon-tipon. Amen. Kaya, tingnan nyo, bukod sa ating church, meron tayong mga cell group. Amen, na ginagawa. And lastly, last na po ito, joy in righteousness. Amen. Joy in righteousness. So, basahin ko lang po, malapit na po ako. Promise po, promise. Ilang minutes na ba ako? Joy in righteousness. Maikli lang po talaga ako magturo. May nag-testify lang kanina. So, 683, but may the righteous be glad and rejoice before God, and they may be happy and joyful. Yung mga righteous daw ay happy and joyful. Psalms 45 verse 7, you love righteousness and hate wickedness. Tingnan nyo ha. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy.
You love righteousness and you hate wickedness. Therefore, God, ina-anoint daw tayo ng Diyos. Pinopromote daw tayo ng Diyos dun sa mga wicked at binibigyan niya daw tayo ng anointing, ng oil of joy. Sabi po yan ng verse sa Bible. Tingnan niyo sa mundo. Last na po ito, ano? Tingnan niyo sa mundo, ano? Pag sa mundo, pag gusto mo ng kabanalan, ayaw mo sa kasamaan, sa kasalanan, anong tawag sa'yo ng mundo? Killjoy. KJ. Pare, inom tayo, Sabado ngayon, walang pasok. Mag-inom tayo hanggang umaga. Hindi pare, may church bukas eh. Ano? Anong sinasabi sa atin? Ang KJ mo naman. Naranasan ko yan. Team building ng company. Naalala ko na naman, naiyak ako. 10 years eh. 10 years. Naalala ko na naman, ano? Team building ng company. Sinashatan ako ng supervisor ko. Sabi, sumat daw ako. Sabi ko, TL, di ako nainom eh. Alam niyo sabi sa akin ng TL ko? Sabi sa akin ng TL ko, naku, hindi ka pala nagiinom. Kalahati ng buhay mong mawawala. Sabi niya sa akin ganun. Eh, isip-isip ko naman, ikaw ngayon, lasing na lasing, inom ka ng inom. Kahit may pasok na inom. Eh, ikaw ang kalahati lang ang buhay mo. Ano? Hindi ko naman yung sinabi. Ano? Pero di ba? Siya kakalahati ang buhay. May epekto yun sa health natin. Amen. Sinabihan niya ako, kalahati daw ng buhay kong mamimiss kasi hindi daw ako nagiinom. Pero alam nyo, ang totoong killjoy, yung binasa natin. Ang totoong killjoy, yung mga nagmamahal sa kasalanan. Yung totoong killjoy, yung mga gumagawa ng kasamaan. Kasi anong sabi ng verse? Yung mga wicked ay pinapatay yung joy. Yung mga gumagawa ng kasalanan at kasamaan, nawawala yung joy. Pero yung mga nagmamahal sa kabanalan, sa kalinisan, sa righteousness ng Panginoon, anong pangako ng Panginoon? Igra-grant ko sa inyo ang kagalakan. Amen. Kaya nga tayo may kagalakan. Merong joy. Amen. So, ang tanong sa atin ay meron pa ba tayong joy? Meron pa ba tayong joy in the Lord? Meron pa ba tayong joy in the house of the Lord? Meron pa ba tayong joy in righteousness? So napakahalaga po nan. Katulad po nung binasa nating verse sa Isaiah 61:3, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng joy. Totoo yan. At ang joy ng Panginoon nanggagaling yang sa loob. Makinig po kayo. Ang joy ng Panginoon nanggagaling sa loob. Yung happiness, yan ay sa labas lang. Sa labas lang po yan. Pero alam nyo, iba po yung joy. Nanggagaling yan sa ating kalooban. Kaya tingnan nyo yung mga taong may joy. Meron kang circumstances, meron kang problema. Nakakita ka na ba ng tao na dumadaan sa problema, sa pagsubok, pero nakangiti, masaya? Kasi alam niya na hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Tingnan nyo ang Kristiyano, kakaiba ang isang Kristiyano. Kasi in the middle of sadness, pwede ka palang maging masaya. Meron bang ganon? Nasa gitna ka ng kalungkutan pero masaya ka. Tingnan nyo, ano ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa isang tao? Ang pinakamalungkot na pwedeng mangyari sa isang tao, kinakatakutan natin, kamatayan. Pero pag Kristiyano ka, even death, nilulook forward mo. Kasi alam mo na kahit mamamatay ka, mamimit mo ang face ng Lord sa kalangitan. At alam mong meron kang kapayapaan. Tignan nyo yung mga taong mamamatay sila, pero yung pamilya nila, nadala lahat nila sa Panginoon. Lahat nakakilala sa Panginoon. Kahit sila'y mamatay, hindi sila nag-aalala. Kasi alam niya na kahit siya'y mawala, nandun ang presensya ng Lord sa kanyang pamilya. So ipagpe-pray ko kayo, pikit tayong lahat, tayo po'y mananalangin. Hallelujah. Iba talaga kapag ang joy ay nanggagaling sa Panginoon. Huwag nating ipagpapalit sa kaligayahan na natatamo natin dito sa mundo. Material things, relationships, pera, trabaho. Huwag natin ipagpalit. Ang tunay na kagalakan at joy, matatagpuan lang natin, walang iba, kundi sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah, Jesus. Yung joy na nanggagaling sa Lord, yun ang nagpapalakas sa atin. Yun ang nagpapagana sa atin para magpatuloy, para maglingkod sa Panginoon.
Kaya sa oras na ito, pikit tayo. My question is, do you want that kind of anointing? Do you want that anointing of joy, anointing of gladness? Right now, ask the Lord, Lord, I want the oil of gladness. I believe, Panginoon, that this is the design for my life to have joy. Kaya Lord, sa oras na ito, I renounce every kind of sadness in the name of Jesus. Lord, I want your joy. I want your gladness. Kaya sa oras na ito, Panginoon, we rejoice in you, Panginoon. Sabihin natin, Lord, I rejoice in you. Thank you, Lord. Thank you for your salvation. Thank you for accepting me. I am loved. I am forgiven. I am not condemned. Sa oras na ito, if you feel tired, kung meron ditong mga taong napapagod na, sa oras na ito, I want you to come to God. Knock on His door, and the peace and joy of God will be given to you. If you are tired, if you are lonely, if nakakaranas ka ng depression, may matindi kang financial problem, may pagsubok ka, may kasakitan, nagdudulot sa iyo para makaranas ng kalungkutan, ng despair, nag-i-struggle ka sa Christian life mo, malungkot ka kasi namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka makapagpatuloy sa Lord. Gusto mo makabalik sa Panginoon pero nahihirapan ka kasi sobrang lungkot na puso mo. Right now, I want you to ask the Lord, Lord, I want your anointing. I want your anointing, God. I want joy again in my life. Gusto kong maglingkod sa iyo na may kagalakan, ng may kasiyahan ng aking puso. Lord, gusto ko ng kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. The Lord is calling you for His ministry. If you have circumstances, sige, pag-pray natin sa Lord. And my encouragement is, if you are circumstances, rejoice. Rejoice in the Lord and remember that God is in control. That God has a purpose for your life, for your circumstances. Kaya Lord, sa oras na ito, we rejoice in you. And you are my joy. Hindi mga bagay na nandito sa lupa. Hindi mga bagay na material, na temporary. But my joy is in you. My forever. My God. Kaya sa oras na ito, I renounce sadness in the name of Jesus. I denounce depression, O God. Anxiety in the name, the power of your blood, Panginoon. We receive your healing touch. Yung mga nakakaranas ng karamdaman in the name of Jesus, magkaroon ng healing. Bumalik yung aming joy sa iyo, Panginoon. Yung aming strength, Panginoon. Because with your touch, with your joy, there is strength, O God. Kaya Lord, anoint us with your gladness. Anoint us with your joy, Panginoon, sa oras na ito. In the name of Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So ngayon pong umaga, aawit po tayo ng masaya sa ating Panginoon. Amen. At tayo po, sa oras na ito, magpapafeel tayo sa Lord, sa Kanyang presence, ng joy and gladness. Amen, church. Pwede bang patuloy natin ipalakpak ang ating mga kamay? Oh, we worship you, Jesus! Hallelujah, come on! Hallelujah! Let's sing. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath, that has breath praise the Lord. praise the Lord. Praise the valley. Praise the mountain. Yes, God. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters I am
praise is a weapon. It's more than sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I am breathing, As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul, 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 praise the Lord. Oh, my soul. 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. Oh, my soul. Praise the Lord. To the Lord of Lords, to the King of Kings, that Lord, you are the source of our joy. Lord, you are the source of our strength, Jesus. Hallelujah. Praise Come on. Jesus. Praise God's the sun, praise God's the train, praise God's the rose and defeated the way. I praise God's the faithful, I praise God's the true, praise God's there's nobody I greater than you. I praise God's the sovereign, praise God's the reign, praise God's the rose and defeated the way. I praise God's the faithful, praise God's the true, praise God's there's nobody greater than you. I praise God's the sovereign, praise God's the reign, praise God's the rose and defeated the way. I praise God's the faithful, praise God's the true, praise God's there's nobody greater than you. I praise God's the sovereign, praise God's the reign, praise God's the rose and defeated the way. I praise God's the faithful, I praise God's the true, praise God's there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my God. Come on. Praise the Lord, oh my soul. 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 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? 'Cause I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Gonna praise the Lord, oh my soul. Pwede ba makita na the Lord ang kamay ng kanyang mga anak? Hallelujah! We praise you with a joyful heart, with gladness in our heart. Come on, church. Hallelujah! Come on! Hallelujah, Jesus! We raise our hands to you. Hallelujah! Pwede ba minsan Rockman Church? Sabay-sabay tayo. Hey, Oh, we We love praise you, your Lord. presence, God. Because in your presence, we found strength. We found hope. praise God, you're faithful. Hallelujah, we found love. We found peace. Come on. Praise God, you reign. Praise God, you rose and defeated the grave. I praise God, you're faithful. I praise God, you're true. Come on. Praise God, there's nobody greater than you. I praise God, the sovereign. I praise God, you reign.
Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, so my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gone. Praise, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Someone be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Someone be quiet, my God